Magandang umaga mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay. Andito na naman ako si Teacher Diana Lynn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang Filipino. Tayo ay nasa ikatlong linggo ng ika-4 na markahan. Ang ating paksang aralin sa linggong ito ay tungkol sa pagsulat ng may wastong baybay, bantas at gamit ng malaki at maliit na letra. Okay, pero bago yan, narito muna ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na iyong una, natutukoy ang gamit ng maliit at malaking letra. Pangalawa, nagagamit ang iba't ibang bantas at ang huli ay nakasusulat ng may wastong baybay at bantas. So, sa araling ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy ng mga gamit na maliit at malaking letra, makagagamit ng iba't ibang bantas at makasusulat ng may wastong baybay, bantas at gamit na malaki at maliit na letra upang maipahayag ang ideya, damdamin o reaksyon sa isang paksa o issue sa pangungusap. At makasusulat din na may wastong baybay at bantas ang salita at pangungusap na ididikta ng guro. Okay? Magbalik-aral muna tayo. Ang gagawin mo ay isaayos ang mga salita upang makabuo ng pangungusap. Okay, ang mga salita ay kara, maganda, si. Ano kayang mabubuo mong pangungusap mula sa mga salitang ito? Isipin mo nga mabuti. Okay, naisip mo na ba? Ano ito? Sabihin mo nga. Okay, at ang tamang sagot o ang tamang pangungusap para rito ay maganda si Kara. Okay, ganyan rin ba ang iyong sagot? Very good ka kung ganon. Number 2, ang mga lipunang salita naman ay ng naglalaro, piko, si Nico. Okay, ano mabubuo mong salita mula rito? O ano mabubuo mong pangungusap mula sa mga salitang ito? Okay, isipin mo. Okay, naisaayos mo na ba? Ang iyong sagot ay naglalaro ng piko si Nico? Kung ganon, tama ka. Okay, tandaan mo rin na ang pangungusap ay nagtatapos sa tamang bantas katulad nitong dalawang ito at nagumpisa sa malaking letra. Okay? Narito pa. Aso naming alaga, maamo ang. Okay, bumuo ng pangungusap mula rito. Okay, ano ang iyong sagot? Ito ba ang iyong sagot? Maamo ang alaga naming aso. Ganyan rin ba ang iyong sagot? Kung ganyan din ang sagot mo, tama ka ulit. Okay, pang-4. Si Joy mag-aral masipag. O buuin mo nga ito na maging pangungusap. Okay, ano na buo mong pangungusap? At ang tamang pangungusap ay masipag mag-aral si Joy. Nakuha mo ba ang tamang pangungusap? Okay, very good kung ganon. Subukin natin. Ipakita ang thumbs up kung wasto ang pagkakagamit ng malaki at maliit na letra. At thumbs down naman kung hindi. Okay, ready ka na ba? Sige. Number 1, mabait na bata si Mara. Yan ba ay thumbs up o thumbs down? Okay, at ang tamang sagot ay thumbs up. Tama ang pagkakasulat ng malaki at maliit na letra. Okay, number 2. Ako ay nakatira sa Imus, Cavite. Yan ba ay thumbs up o thumbs down?
Okay, at ang wastong sagot ay thumbs down. Bakit po? Dahil ang imus ay tiyak na ngalan ng puok. Kaya naman kailangan na ito ay nagumpisa sa malaking titik o letra. Yung letrang ay ng salitang imus ay dapat malaking letra. Okay, pangatlo. Siya ay masipag mag-aral. Yan ba ay thumbs up o thumbs down? Okay, at ang tamang sagot ay thumbs down. Bakit po? Dahil ang unang salita sa pangungusap ay kailangang nakasulat ng malaking letra. Anong unang salita dyan? Okay, tama. Ito ay ang siya. Kaya naman ito ay dapat nag-uumpisa sa malaking letra, ang letrang S. Okay? Mahalagang tandaan na sa pagsulat ng pangungusap, ang simula nito ay dapat isinusulat sa malaking letra. Okay, halimbawa, mabait na bata si Mara. Okay, ang salitang mabait ang simula ng pangungusap. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Okay? Sumunod na halimbawa. Ako ay laging nagdarasal. Ano dyan ang una o simula ng pangungusap? Okay, ito ay ang salitang ako. Kaya naman, ang unang letra ng salitang ako na A ay malaking letra din. Okay, sumunod, nakatanggap ako ng regalo. Alin dyan ang salita na simula ng pangungusap? Tama ka, ito ay ang salitang nakatanggap. Kaya naman, ang unang letra nito ay malaking letra din. Ito ay ang letrang N. Ito ay malaking letra. Diba? Bukod sa simula ng pangungusap, ang mga tanging ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari, ngalan ng araw, at buwan ay ginagamitan din ng malaking letra. Okay, halimbawa, si Ginang Ramos ang aking guro. Okay, ang malaking letra dito na nakasulat ay ang G at ang R sa salitang Ginang Ramos. Okay. Mongol ang lapis ko. Okay, ang unang letra ng salitang Mongol na letrang M ay nakasulat din sa malaking letra. Dahil ito ay tiyak na ngalan ng bagay. Okay, ang pangungusap naman na nakatira siya sa Quezon, malaking letra din ang unang letra ng salitang Quezon na tanging ngalan ng lugar. Okay, ito yung malaking letra. Ang mga salitang Ginang Ramos, Mongol at Quezon ay tanging ngalan. Kaya naman ito ay nagsisimula sa malaking letra. Kahit na ito ay nasa unahan man, nasa gitna o nasa hulihan ng pangungusap. Tandaan mo yan kahit saan sila nakapwesto o kahit saan ito nakapwesto, isusulat natin ito na nag-uumpisa sa malaking letra, basta tanging ngalan. Okay? Ito pa yung halimbawa. Masaya ako tuwing Pasko. Alin dyan ang may malaking letra maliban sa unahan ng
pangungusap. Okay, ito ay ang letrang P ng salitang Pasko. O, ito naman, magsisimba kami sa linggo. Ano yung salita na may malaking letra? Tama, ito ay ang linggo na nag-umpisa sa malaking letrang L. Okay, ngayon, bakasyon na sa Hulyo. Okay, ano ang tanging ngalan dito? Okay, tama ka. Ito ay ang salitang Hulyo, kaya ito ay mag-umpisa sa malaking letra. Okay, ang mga salitang Pasko, Linggo at Hulyo ay tanging ngalan ng pangyayari o kaya naman ito ay ngalan ng araw o buwan. Tanging ngalan ng araw o buwan. Kaya naman ito ay nagsisimula sa malaking letra, kahit na ito ay nasa hulihan ng pangungusap o kahit hindi sa hulihan, kahit sa gitna o nasa unahan man ng pangungusap. Okay? Nilalagyan din natin ng wastong bantas sa hulihan ng pangungusap. Tulad ng tuldok. Ayan, ang tawag dyan ay tuldok. Kung ito ay nagsasalaysay o nag-uutos. Ito naman ay tandang pananong kung ito ay nagtatanong. At yan ay tandang padamdam kung ito ay nagsasaad ng matinding damdamin. Okay, naunawaan mo ba? Huwag mong kakalimutan ang mga wastong bantas sa hulihan ng pangungusap. Okay? Kinakailangan din na wasto ang baybay ng mga salita sa bawat pangungusap upang mas maging malinaw ang mga mensaheng nais ipabatid nito. Halimbawa, ako ay 6 na taong gulang na. Okay, kailangan maayos ang pagkakabaybay ng mga salita para maintindihan o maging malinaw kung ano ang nais ipahiwatig ng pangungusap na ito. Okay, ito ay nagtatapos sa tuldok dahil ito ay pangungusap na nagsasalaysay. Okay, sumunod naman. Pakiabot ng aking bag. Ito ay nagtatapos sa tuldok dahil ito ay pangungusap na pakiusap. Ito naman, saan ka nakatira? Ito ay nagtatapos sa bantas na tandang pananong dahil ito ay pangungusap na nagtatanong. At ang huli ay, naku! Ang daming insekto! Okay, yan ay may bantas na tandang padamdam. Dahil yan ay pangungusap na padamdam. Okay? Naunawaan mo ba? Very good. Ituloy natin. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, ipakita ang check kung wasto ang gamit ng malaki at maliit na letra at X naman kung hindi. Okay, ang papakita mo lang ay check o X. Okay? Sige. Okay, number 1, bacoor. Yan ba ay check o X? Okay, anong pinakita mo? At ang tamang sagot ay check. Okay, dahil tama ang pagkakasulat nito. Okay, number 2, Sara Geronimo. Yan ba ay check o X? At ang tamang sagot ay check. Okay, number 3, sa Lunes. Yan ba ay check o X? At ang wastong sagot ay X dahil dapat ang
unahan ng salitang Lunes ay malaking letra yan. Yung letrang L, dapat malaking letra. Okay? Number 4, Abril. Yan ba ay check o X? At ang tamang sagot ay X. Dahil yan ay tanging ngalan ng buwan, kaya naman ito ay dapat malaking letrang A. Ganyan din yung Lunes, tanging ngalan ng araw. Okay? Number 5. Kami ay namasyal sa Cebu at Bohol. Yan ba ay check o X? Okay, at ang tamang sagot ay X. Ano ang dapat itama dyan? Anong dapat na malaking titik dyan? Okay, ito yung sa salitang Cebu. Yung letrang C dapat ay malaking letra. At yung sa salitang Bohol, ang letrang B ay dapat malaking letra. Dahil ang Cebu at Bohol ay tanging ngalan ng pook o lugar. Okay? Yan ay X. Naunawaan po ba? Ilan ang iyong tamang sagot? Okay, ipalakpak mo nga. Okay, very good. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2, isulat sa iyong kwaderno ang angkop na bantas. Kung yan ba ay tuldok, tandang pananong, o tandang padamdam sa hulihan ng bawat pangusap. Okay? Halimbawa, sino ang iyong guro? Ano kayang ilalagay dito nating bantas na tama o naaayon sa pangungusap? Okay, ito ay ang tandang pananong. Okay, ready ka na ba sa iyong kwaderno? Isulat mo na maayos ito ha. Lagyan mo ng tamang bantas. Okay, number 1. Wow! Ang ganda ni ate! Number 2. Ano ang pangalan mo? Number 3. Lagyan mo ng palaman ang tinapay. Number 4. Ilang taon ka na? Number 5. Masayang naglalaro ang mga bata. Okay. Sige, tapos ka na ba? Sagutan natin. Okay, number 1. Ano ang iyong sagot sa number 1? Wow! Ang ganda ni ate! Okay, at ang tamang sagot ay tandang padamdam. Dahil yan ay pangungusap na padamdam. Number 2. Ano ang pangalan mo? Ano ang tamang bantas na ilalagay natin sa hulihan? Mahusay, ito ay ang tandang pananong dahil ito ay pangungusap na nagtatanong. Okay, lagyan mo ng palaman ang tinapay. Anong sagot mo dito? Okay, ang tamang sagot ay tuldok dahil ito ay pangungusap na pautos. Okay, number 4. Ilang taon ka na? Okay, ano yung bantas na inilagay mo? Okay, at ang wastong bantas ay tandang pananong dahil ito ay pangungusap na nagtatanong. Okay, at panlima, masayang naglalaro ang mga bata. Anong bantas na gagamitin natin? Okay, ito ay ang tuldok dahil ito ay pangungusap na nagsasalaysay. Okay, nakuha mo ba lahat ang tamang sagot? Kung ganon, bigyan mo ang iyong sarili ng Mami Jonisha clap. Ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good. Okay. Tandaan. Tandaan mo to ha. Ang mga tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari,
ngalan ng araw, at buwan ay nagsisimula sa malaking letra. Okay, yan yung mga kailangan mong tandaan kung ano-ano ba yung mga dapat mong isulat na malaking letra ang umpisa ng mga tiyak na ngalan. 'Di ba? Yung tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari. Ganon din ang ngalan ng araw, buwan. Araw at buwan. Okay? Ito pa, tandaan mo ha. Nilalagyan din ng wastong banta sa hulihan ng pangungusap at kailangan ng wastong baybay ng bawat salita. Okay, tandaan mo maigi, huwag mong kakalimutan na lagyan ng wastong bantas ang hulihan ng pangungusap. Okay, at huwag kalimutan na maganda o kailangan na wastong baybay ang isusulat mo sa bawat salita. Okay. Halimbawa ng bantas ay ang ano to? Tama, tuldok. Ano pa? Tandang pananong at tandang padamdam. Okay? Yan yung mga bantas na inilalagay natin sa hulihan ng pangungusap. Ang tuldok, tandang pananong at tandang padamdam. Okay? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3, ang gagawin mo ay isulat sa iyong papel ang pangungusap na ididikta ng guro. Isaalang-alang ang gamit ng malaki at maliit na letra at ang wastong bantas. Okay. Ready ka na? I-ready mo ang iyong papel at lapis at ididikta ko sa iyo ang isusulat mo na pangungusap. Huwag kalimutan na gamitin ng tama ang malaki at maliit na letra at ang wastong bantas sa hulihan. Okay? Sige, number 1. Kailan ka uuwi? Number 1. Kailan ka uuwi? Okay, pwede mong i-post ito para mas masabayan mo si teacher sa padiktang sasabihin ni teacher. Padiktang pangungusap. Okay, ulitin ko. Number 1, kailan ka uuwi? Okay, number 2, si Lara ay mabait. Si Lara ay mabait. Number 3, nakatira ako sa Imus. Nakatira ako sa Imus. Number 4, may pasok sa Lunes. Number 4, may pasok sa Lunes. At number 5, kumain ka na ba? Number 5, kumain ka na ba? Okay. Ngayon, iwasto natin ang iyong isinulat na pangungusap. Tingnan mo kung ganito ang iyong isinulat, ha? Narito ang mga sagot. Number 1, kailan ka uuwi? Okay, nag-umpisa ito sa malaking letrang K at nagtatapos sa bantas na tandang pananong. Okay, number 2, si Lara ay mabait. Yan ay nag-uumpisa sa malaking letrang S dahil yon ay umpisa ng pangungusap. At yung Lara na pangalan o tanging ngalan ng tao ay nag-uumpisa din sa malaking letra. Okay, dahil ito'y pangalan ng tao. At number 3, nakatira ako sa Imus. Okay, ang letrang N na umpisa ng pangalan ay malaking letra at ang letrang I na tiyak na ngalan ng pook ay malaking letra din. Okay? Number 4, may pasok sa Lunes. Okay. Ganito rin ba ang iyong isinulat?
Very good. Ang malaking letra dyan ay ang letrang M na ang umpisang salita na may ay syempre nakasulat ng malaking letra. Ganon din ang ngalan ng araw na Lunes. Nag-umpisa ito sa malaking letra na L. Okay? Number 5. Kumain ka na ba? Yan ay nag-uumpisa sa malaking letrang K at nagtatapos sa bantas na tandang pananong. Okay, yung number 4 pala, nagtatapos ito sa bantas na tuldok dahil ito ay panghungusap na pasalaysay. Ito naman ay panghungusap na nagtatanong o patanong. Okay? Ilan ang iyong tamang sagot? Bilangin mo nga. O ipalakpak mo nga ito. Oh, very good. O, isa-isip mo nga. Sa pagsulat ng panghusap, kinakailangan ay wasto ang baybay ng bawat salita. May wastong bantas sa hulihan at wasto ang gamit ng malaki at maliit na letra. Okay, tatandaan mo yan. Ilalagay mo sa isip mo, isa sa isip mo yan ha. Okay? Okay, maraming salamat. At dito na nagtatapos ang ating aralin sa Filipino. Okay, tandaan mo ang ating pinag-aralan ngayon ha. At kung ikaw ay may katanungan o mayroon kang hindi naunawaan, maaari mo itong balik-balikan hanggang sa maunawaan mo. Kung may tanong ka kay teacher, pwede namang mag-message kay teacher. Okay? Ngayon, dahil tapos ng ating aralin, give yourself a break. Pwede ka munang maglaro, magpahinga, kumain, at mag-relax. Okay? Hanggang sa susunod, ako muli si Teacher Diana Lynn, ang iyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Hanggang sa susunod, paalam!